Weather update tayo mga kapatid. Kasalukuyan pa rin nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Ito po ay nakapasok kaninang alas 7 ng umaga. Naantala ng bahagya yung kanyang paglakas at pagiging bagyo. Pero anytime soon at mataas nga ang tsansa niyan maging bagyo, maaari ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, ito po ay maging bagyo na. At if maging bagyo po yan sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay tatawagin nating bagyong Quiapo. Ito pa yung huling namata ng pag-asa sa layong 940 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo pa po ito sa anumang bahagi nating kalupaan o landmass, pero yung kanyang trough o extension ay nagpapaulan po dito sa eastern section ng southern Luzon, diyan po sa may Bicol region at eastern section ng Visayas. Samantalang, ang habagat o southwest monsoon ay nagdudulot pa rin ng mga pagulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon ay kikilos po pahilagang kanluran at magkakaroon po ng direktang epekto sa ating bansa, lalong-lalo na po sa Biyernes papuntang Sabado, if nakadikit na po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon o extreme northern Luzon. So may possibility po yung maglandfall dito sa hilagang bahagi ng Luzon o extreme northern Luzon, na kung saan dyan po natin mararamdaman ang malalakas na bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pagulan. Kaya paghandaan po yan natin mga kapatid. Sa ngayon, yung ating habagat ay nagdudulot pa rin po ng mga pagulan. Malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorm sa malaking bahagi na po ng Mindanao, na kung saan posible po yung ating mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially po sa mabubundok na lugar. Mas matataas po yung ating mga pagulan o mas matataas po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Lanao, kasama po dyan ang Sultan Kudarat. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil magpapatuloy pa po ang epekto ng habagat bukas dito po sa areas ng Mindanao. Samantalang ang area naman po ng Western Visayas, kasama po dyan ang Panay, maging dito sa Central Visayas at Palawan, apektado pa rin po yan ang ating habagat o southwest monsoon, na kung saan posible rin po yung ating malalakas na buhos ng pagulan. Ang Eastern Visayas naman, kasama po dyan ang Bicol region, is naapektuhan ng trough nitong ating binabantayang low pressure area, kaya posible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at thunderstorms. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon ay maliwalas po ang panahon, pero posible naman po yung ating mga pagulan tuwing hapon at gabi. At mas madadagdagan po yung ating tsansa ng pagulan habang umaakyat yung ating epekto ng habagat. Yan po ay bukas at lalong-lalo na po sa Biyernes hanggang sa weekend. Kasama po dyan ang Metro Manila. So meron tayong mga pagulan dulot ng habagat ngayong Friday hanggang weekend dito po sa western section ng ating bansa, including Metro Manila. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Samantalang, ito pong areas ng Northern Luzon, dyan po natin aasahan ang malalakas na buhos ng pagulan na maaaring idulot itong tatawagin nating bagyong Quiapo. Yan po ay sa darating na Biyernes, lalong-lalo na po sa Sabado. Yun po yung pagtawid nitong ating sama ng panahon. Diyan po sa mga areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, kasama na rin po dyan ang Isabela at Cagayan, maging dito sa extreme Northern Luzon. Kaya paghandaan po yan natin mga kapatid. Bukas dito sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin po ang maliwalas na panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga, may kainitan sa tanghali, pero dakong hapon, nangyayari pa rin po yung ating mga pagulan at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.